Nagpunta po tayo sa Cebu City na ngayon ay nakadeclare na nasa state of calamity. At meron po tayong coordination doon at yan ang ating pag-uusapan, unang portion ng pag-uusapan natin kasama si Secretary Jess Abehar dahil sa ating segment nga na Barangayan 101, tama po ba? Opo. At yung mismong barangay dyan sa Mandaue City, Cebu, ay binisita natin upang tingnan natin yung napaka-landslide prone ng area. So go ahead po, ano pong update natin dito? Opo, nadaanan po kasi natin noon, last week, we were able to discuss the status of those in the danger zone area ng mga residente. We were able to coordinate with Chairman Glenn at umabot po tayo sa hepe ng HUDO. Ito po yung Housing and Urban Development Office. Yan, oo. Ng Mandaue City. Yan po si Attorney Biton. John B. R. Biton. Oo, at kinukongratulate ko na siya ngayon. Na hindi na pala dyan sa HUDO, pero siya ngayon ay ang... Malulungkot ka at matutuwa kasi siya yung kausap namin tungkol sa issue na to, General Salazar, no? Sir Emil Carrion, no? At para tapusin yung issue doon sa tao na nasa danger zone, and we actually asked for the notice to vacate. But hindi naman tayo iniwanan ni Attorney John Biton. Yung kanyang papalit sa kanya ay in-endorse na rin naman sa atin. But I would like to congratulate Attorney John Biton, ang city legal na, assistant city legal na ng Mandaue City. Umangat na yung mama. At yung issue po dyan, yun na nga, yung 20 mahigit na pamilya na talagang nasa danger zone na gusto naman natin tulungan na mailagay sa tama. Mailikas. Danger zone. Opo. At kasi nung ating inikutan, tag-init noon. Pag umulan, malamang-lamang. Danger zone dahil landslide prone ang area and yet, dun pa rin sila nakatira. And this danger zone is not coming from us. It was an observation ng MDRRMC at ng HUDO themselves. Kaya nga may recommendation sila para bisitahin, bigyan ng pag-aaral, and they found out na na-confirm nila na kailangan nga ilikas yung mga tao. Ito po, General, ay concern namin at concern natin dito sa ating programang Up Pilipinas dahil usually, ito po yung mabilis mahikayat ng mga recruiters ng mga CPP, NPA, NDF? Hindi lang naman sa CPP, NPA. Kung hindi ito ay magbibigay ng daan ng social problem. Okay. Dahil yung displacement na parang magkaroon ng social injustice, napabayaan. Pero kung titingnan natin, ito'y gawa din ng sila. Sila mismo. Nandun sila. Inoccupy nila yung lugar na dapat hindi occupy, hindi rin nakikialam yung dapat makikialam. Kaya darating sa punto na magiging problema ng isang otoridad or isang LGU ang ganitong mga sitwasyon. At I understand, nung kayo po ay nasa active duty pa bilang... Nasa Region 7 ako dati. Yes. Uy. Okay. At kayo ang first responder, either AFP or PNP. Ang first responder natin, LGU. Kaya nga yung so Mandaue City, nung binaha sila, by history kasi, dahil sa urban development, rapid urban development, kagaya ng Manila, yung mga dating daanan ng tubig na dating malapad, yung dating kung saan papunta ang mga tubig, sumasalo sa tubig, nawawala na dandahan dahil meron ng mga human na lumilikas at nagpapatayo ng mga kubo-kubo muna, mga other obstructions, hanggang magiging parang isang sitio na siya hanggang mahirapan ka nang mapaalis at ang daloy ng tubig naiimpid na. Ayun. Naiipon na nga daw doon tumataas kapag lumalakas ang ulan. So, personal po natin pinuntahan yan, sir, at Secretary Jeff. We spend time. We spend time para pumunta dyan at nakita po natin na may mga area nga na tama, may mga nagdi-develop ng mga subdivision, ng mga kalsada. Meron din, hindi ko alam kung legal or illegal quarry. Generally doon dapat wala na, ano? At yung sabi nila, yung tubig na nanggagaling sa itaas, galing
ng Cebu City. Maski saan nang gagaling yan, papunta ng Mandawi, kung handa at nag-uusap parehong mga LGU, ang city naman, ang Cebu City, Mandawi City. Hindi na magtuturuan, ano? Hindi naman nagtuturuan yan. Ang problema lang, ba't natin hindi tinuturo yung dahilan kung bakit ang tubig hindi makalabas. So, yun yung inaano natin. Kaya, bago ako, nandyan ako mga 2 years ago, kaibigan ko yung diary officer yan, si Buddy Ibanez. Opo. At pati yung mayor natin doon sa Mandawi. May ginagawa naman sila, no? Naghanap lang din sila ng tamang paglilipatan ng mga tao at kinakausap din yung mga illegal settlers doon or informal settlers na dapat wala sila doon. At nabanggit nito si Atty. Biton nga, sabi niya kung meron lang naman talagang paglilikasan, kanila naman itong sinusuportan. Kanya nga, sana ay siya yung ating kakapanayamin ngayon. Unfortunately, na-promote na siya. But I would like to congratulate si Sir Carlo na bago naman mangyari yun, na-turn over niya yung issue at concern na sa usaping ito. At naniniwala po kami, nandiyan naman si Sir Carlo para ipagpatuloy yung mission natin ginawa sa Mandawi City. Pero yun ang magandang balita, General at Secretary Jess, na merong handa pala, merong nakahandang paglilipatan. Ayun, may nakausap na rin naman tayo dun din mismo sa Barangay Tawason. So, ibig sabihin, yung in-barangay area, doon na sila ililikas, mas maganda na yon kaysa ita-travel sa malayo, mag-i-spend pa ng transportation. So at least napakalapit na lang ng paglilipat. Tsaka yung they're requesting national government na tulungan din sila na high-rise yung nila para compact yung tirahan, compact yung building. At tama ngayon na hindi sila lalayo. Hindi na lalayo. Kung saan ang kabuhayan nila nandun. Kumbaga parang in-city pa rin, General Sir, Yes. Sir Emil, no? In-city pa din. Doon pa rin sila. Ang mahirap pa naman sa amin at konti lang ang patag. Maraming mga hilly portion. Yun nga, kaya kung yung kanila nga pinagkakakitaan o trabaho ay nandun sa paligid, so tuloy ang buhay. Hindi maapektuhan yung pinagkakitaan at hanap buhay nila. Yun. So napakagandang update niyan, Secretary Jess. At mag-update din naman tayo dito sa ating nilalakad naman, dito sa cooperativism na ating isinusulong din sa Philippine Media Network Service Cooperative na I understand sa iyong district, District 3, ay nasimulan niya na po na ilatag sa ating mga constituents yung idea ng cooperativism. Kasi Sir Emil, na-challenge ako. And thank you sa hamon na binigay ni General Samudio sa atin para gampanan yung ganong trabaho. And we started immediately. We conducted a meeting, we coordinated with the punong barangay. Good evening po, Chairman Roland Gacula ng Barangay 310. And suportado niya yung kooperatiba started from that barangay which is actually catering 20,000 residencies. Maganda yan. Napakalaki ng sisimulan nitong kooperatiba na ito. At pagtutulungan ng mga staff, personnel, na siya rin naman magiging katuwang habang pinopromote ang cooperativism sa barangayan. Ang masabi ko lang suggest, yung sa kooperatiba, umaasenso yan, lumalago. Opo. Pag lahat nagtutulungan. Pangalawa, yung mga membro, hindi makikialam kung hindi, pagdating doon sa assembly. Pero yung nagmamanage yan, pagpapatakbo, dapat neutral na tao para yung sariling interest, hindi nila madala. Ayun doon po sa yung loob. usapin. Yun ang ingatan. Ayan, para sa ating mga nakikinig at nanonood ngayong gabi, kung napapansin niyo po, simple po, isang linya ang ating pinag-uusapan, kahandaan. Kahandaan sa food security, ang sagot, cooperativism. Kahandaan sa kung ano man disaster, ang sagot, ginagawan ng paraan bago pa man mangyari. So, yan ang spirit po na ating pinopromote naman sa NARA at sa ROTC. Tama po? Tama po yan. Kasi per experience, yung kahandaan kasi dapat mag-umpisa sa isang tao, individual. Pagkatapos sa pamilya. Pagkatapos sa pamilya, sa komunidad. Sa barangay niya, sa sitio, barangay. At anong barangay, may kahandaan para sa barangay niya, para collectively, para sa buong community, sa lokalidad. Kaya, pag isuma total natin, ganun ang kahandaan
ng isang bansa. Yun. Ngayon, kung sa isang pamilya, ang isang tao hindi makisama, kagaya ngayon, tag-ulan na, Aha. hindi man lang marunong maglinis, hindi magtapon ng tama sa basura, or marami pang mga dapat ayusin, hindi maganda, maski payong man lang, pagpasok ng eskwelahan or pagpasok ng trabaho, all these things boils down to unpreparedness, and it will hit you somewhere. Magkasakit ka, magkaroon ng baha, at iba pa, at magkaroon ng mga pugad, yung mga sinasabi natin, tinatawag nating mga victors, gaya ng mga lamok, at iba pa. Na kayo po sa daraan naman at sa advocacy nyo na ROTC ay you made it fun. Hindi lamang basta tinuturo nyo ito, ginawa nyo ito in such a way na ma-entertain ng ating mga kabataan, yung mga millennial, Gen Z, Gen X, kasi meron kayong crazy fun race, tama ba? Meron kami, Uy. si J-Sec, pwedeng imbitahin yung mga barangay natin sa Manila dyan. Sa June 23, Yes. sa Splash Island, ano? Yan. Uy. Meron kaming pancreas ang tawag namin. Para siyang Amazing Race Opo. na may twist ito ng historical kasi nandun din yung mga reenactors natin. At bawat station may mga dapat tanong or sagot at tamang gagawin para masuportahan natin at may revive natin yung tungkol sa ROTC or pagsusuportahan natin sa depensa ng ating bayan na dapat bata pa lang, maaga pa lang, nakahanda na tayo para sa mga darating na panahon na kailangan natin. So educational ito, Sir Emil, no? Yes. General Salazar, Sir, At no? Yes. sigurado ako, nag-Boy Scout ka rin, Sec Jess, ha? Ay, At, nag-investiture nga ako dahil yung yan. anak ko sinamahan ko eh. Tatay na Boy Scout ako doon. Oo. At hindi pinopromote po yan yung pagiging laging handa Yun yung dapat in disaster at ganoon din sa food security. Sige, maski pag- saan sa defense, security, ang tinatawag security is everybody's concern. So, security man siya, sa defense man yan siya, or sa education, or sa other social issues or disasters, importante yung kahandaan. Yes. And the only way na dapat nakahanda tayo, dapat may knowledge ka, may Yes. skill ka, Yes. may exposure ka, may training ka. Pag wala kang ganyan, maski paanong handa mo rin, para kang boksingero na hindi mo alam paano sumuntok. Yun. At mahalaga ito, Sir Emil, no? General Sir, no? Sa barangayan. Yes. Kasi dito yung simula. Kung kasama yung family, yung ikaw mismo, ang pagdating sa barangayan, sila yung tatanungin. Ito na yung community. Ito yung community. Ito yung kagandahan. At Yeah. naibalik natin yung kultura ng Pilipino. Ano yung kultura na yun? Yung pagtutulungan natin. Di ba? Yung, anong tawag yan sa Tagalog? Yung, Cooperation. Hindi. Hindi, may bayanihan. yan. Bayanihan. Bayanihan. na sila. sa bayan ni Juan, may bayanihan. tama, tama. Opo. At So- obligasyon ito ng mga elected official. Na hindi natin masabi na lumang tao ka or millennial ka or darating kang bagong tao. Kasi hindi naman pumipili ng kung ano man eh. Kung millennial ka ba, kung lumang generasyon ka ba, old school ka ba. Pag tumama ang disaster, Tama ka. Di ba? Tamaan ka. So, kailangan natin, mula bata hanggang matanda, kailangan nating paghandaan. At ito ay kasama sa tinatawag na monitoring every time na ina-assess ng local government ang barangayan. yeah. Kaya, A few weeks ago, yung Seal of Good Local Governance, number 1 po dyan, yung BDRRMC. yung Disaster sana, Preparedness. Just ano, ma-encourage ko rin sana na bata pa lang, turuan na natin na magtapon ng basura Tama. kung saan sa tamang lugar. Tama po. At matutong maglinis. Hindi dahil binigyan natin ng trabaho, kung hindi, kailangan natin na kasama sa paghanda na yung paglilinis sa environment para maiwasan magkasakit, maiwasan magkabaha, at iba pang mga dapat maiwasan Yes. kung tayo ay balinis. So General, ang inyo pong panawagan para sa crazy fun race at sa enjoyment na in-expect ng ating mga kababayan. Lahat ng mga dating ROTC graduate, yung mga alumni, yung mga kukuha ng ROTC, kabataan, HK at iba pa, or running organizations or whatever organization,
we're inviting you, sa Crazy Fundraise na gaganapin sa June 23 doon sa Splash Island sa May Binyan. Ang registration natin is 1,000. May kasama na doon na race babes at saka yung singlet at iba pang mga laman sa loot bag. At kung titingnan nyo, fair play lang tayo doon sa registration at hindi siya mataas at meron pang ibibigay. Kailangan lang natin magkaisa para masuportahan natin at may pakita na ang programang ROTC ay isang magandang programa at idaan natin sa bagong paraan. Yan. At inyong panawagan naman po, Sec Jess Abehar. Yun pong mga kababayan natin sa Barangay Tawason, tatapusin po natin hanggang kayo ay mailagay sa tama sa tulong po ni Sir Carlo na siyang pumalit kay Attorney John B. Arbiton. John B. Biton. Congratulations po ulit, Sir Attorney, being the Assistant City Legal Counsel na Mandawi City. At sa barangayan po, nakaredy po kami para sa tinatawag nating cooperativism na gagawin natin sa mga darating na araw. Yung cooperativism, mabanggit lang natin, Sir Jess, yung pagkain or yung food supplies na mabibili ay murang halaga. Tama po ba? Competitive yung presyo. Yeah. Hindi na sila mamamasahe, hindi na magta-tricycle, hindi na lalayo, ihahatid po ng barangayan. Na ngayon na hindi ganyan na nangyayari, parang may overpricing. You first heard it in this program Up Pilipinas. Yun. Nagagawin sa barangayan yan. Oo, at ang makikinabang, hindi lang yung barangay na yan, pati yung buong District 3, tama po? Of course, kapag or template nasimulan muna. kasi magiging model ito eh. Mm. At gagayahin nila ito at eventually ipapatupad po ito sa buong distrito at kung magandahan sila, why not in whole the city of Manila. Yun. So maraming salamat po, Secretary Jess Abehar ng Barangay 310, District 3, Lungsod ng Maynila. At ganun din kay Major General Marlu Salazar ng Naraa Camp Aguinaldo sa advocacy na ROTC. At ganun din ang pagiging laging handa para sa kung anuman, laging handa sa food security, laging handa din sa kung anuman disaster, lalo na po ngayon ang pinaghahandaan natin. Eto na, nagpalit na po. Palaging mainit dati, ngayon puro ulan naman. So nandyan na po ang transition. Naku po, ay napag-uusapan natin ang kahandaan. Mukhang hindi po natin napaghandaan ang usaping krimen na kadugtong ng Pogo. Paano pong uri ng kahandaan? Kasi pinaghahandaan natin ng internal security, transition to territorial or border security. Ano po ang inyong karanasan dito, General Rene Calongso, sir, bilang isang retired miyembro po ng AFP? Actually, wala tayong masyadong exposure dito sa mga usapin tungkol sa Pogo. Ang masasabi ko lamang ay bilang isang pribadong mamamayan, at kasi retired na nga, ang masasabi ko lang dito ay malaki ang naging epekto nito sa mga kabuhayan ng ating mga kasama na kung tutuusin ay nagkaroon ng dependence dito sa paraan ng pagkita sa pamamagitan ng Pogo. Opo. But ngayong lumalabas na ito pala ay may mga practice na labag sa batas. Yes po. Sila ay naapektuhan at dapat sana ito ay mabigyang pansin ng ating pamahalaan upang ito ay kung kailangan sugpuin, itigil na para hindi na magkaroon pa ng mas matinding epekto sa buhay ng ating mga mamamayan. Parang may undercurrent po na pumapasok na impluwensyahan yung ating mga komunidad, ang ating mga politiko, elective officials, ganun din ang mga appointive officials. Sa akin naman ka, Emil, the intent of the Pogo, yung offshore gaming operation sa atin sa Pilipinas, maganda yung intensyon. Magkaroon tayong kita ang gobyerno, maibigay natin sa services sa mga tao. Yun nga lang, ang Pogo ginagamit na platform, kung makikita natin ngayon, platform sa ibang pamamaraan na nagiging illegal at nakakasama. Yes po. Kaya ito dapat ang mabantayan. But
the game itself, kung controlled, okay lang siya. But it develops some of a cultural thing na magbabago kasi sugal nga to, laro nga to, at more so, mabilis na pera at may pinapasok na iba kagaya niyan na may nahuli na mga illegal drugs and other thing, may mga firearms, whatever. So, nakakasama. So, dapat i-review natin kung mas marami bang pakinabang itong POGO operation or mas maraming negative sa atin itong POGO operation. Nasabi niyo po yung pakinabang, may kasabihan na the end does not justify the means. Yes, it's true. So, paano pong i-apply natin ito? Sa akin lang, bilang isang Katoliko, tsaka bilang by practice. Sabi nga nila, nagdo-donate sila sa komunidad, nagdo-donate sila sa mga simbahan. Yung nagbibigay sa social services, kinukuha natin yung iba doon. Ang problema yung pinanggalingan, di ba? Okay lang kung ang pinanggalingan, sobrang pera at nilalaro, natalo. Ang problema kung ang pinanggalingan sa pera, galing sa masama, pagkatapos nilalaro, at yung iba binibigay sa atin para sa social services. That is why I explained earlier na dapat i-review natin to. Baka masama din to. Pwede po ba na itapat yung kinikita doon sa nagiging epekto katulad nito? Ang report ng ating Ronda Probinsya meron ng involvement sa drugs. Ito nga yung mga for every, parang sa engineering or sa science ito, for every force there is a corresponding force. Yeah. Di ba? So, titingnan natin yung mga spillovers dito, yung mga epekto, kung maganda o hindi. Kasi kung ang epekto, mas maraming masama, itigil na rin natin to. Kaysa, parang tayo din ang nagpapasugal, marami nang nalulong sa sugal, marami nang kriminalidad, marami nang nangyayaring iba. Itigil natin kasi alam natin na ang dahilan, dahil natatalo sa sugal at gustong magsugal. Oo, siguro si General Rene Calongso, matanong ko, no? As per your experience po, kapag may mga ganitong intervening forces na, halimbawa ito, may mga ganitong intervening forces ng isang grupo ng mga POGO, ng mga nagaling China, anong nagiging epekto nito sa ating internal and external security? Malaki ang nagiging epekto nito dahil sa, actually, itong mga pumapasok ng mga dayuhan na ito, hindi natin masabi yung POGO, baka front lang din nila yan para sila ay makapasok dito at makalikha ng, makagawa ng mga bagay na makakatulong sa kanilang adhikain na makakasama sa atin. It may be just a front for some. Kasi nga, may nakita ka na ba na pumunta dito na matanda? May nakita ka na ba na pumunta dyan na pilay? Wala kang makikita mga ganon. Able-bodied lahat. Lahat sila ay nasa gulang ng kahandaan upang gumawa ng mga bagay na masasabi natin sa hinaharap ay di natin inaasahan. Then they becomes part of the threat. Yes. Na ang ating ROTC sana, kung full force ang ating ROTC, ay handa ang ating citizenry. Yeah, magkakaroon ng ganyang kahandaan at unang-una, tamang kaalaman sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Lalong-lalo na kung sila ay graduate na ng ROTC at sila ay bahagi na ng ating langkawal na magbabantay sa ating kapaligiran. At hindi naman actually makikipaglaban sila ng harap-harapan. Magbibigay lamang sila ng obserbasyon base sa kanilang mga nakikita sa kapaligiran. At yun ay pinag-aaralan dito sa ating sinabanggit mo nga na ROTC. So nakikita po natin na hindi lang kahandaan sa disaster, kahandaan sa food security. Ngayon, seguridad. Yan, internal and external security. Kung dumaan tayo sa tamang proseso ng ROTC na pinatanggal ng mga grupo ng makakaliwa, ay sana hindi tayo siguro nagkaaganito. Tama po ba? Hindi naman siguro. Pero sa akin lang, malaking tulong kung ang mga kabataan natin na i-train natin ng tama at
mapupunaan nila ano yung dapat i-report at saka hindi i-report at ano yung nakikita nilang hindi tama na mabigyan ng kukulang pansin. Sa Pogo, ganito ang aking masasabi. Yes po. Magtatanong ako, Opo. may Pogo ba sa ibang bansa? May Pogo kaya sa Malaysia? Opo. May Pogo kaya sa Singapore o sa Indonesia, Parang wala. Korea? Bakit sa Pilipinas lang meron? Diba? Ah. So ngayon, yung Pogo sa aking pananaw, dalawang tabas yan eh. No? Tama yung sinasabi ni General Calonzo kanina. Opo. Na nakakabagabag na ang lahat ng pumapasok dito na pang-Pogo mga able-bodied citizens. Yes. So, dalawa yan eh. Pwedeng panimulan yan na magkaroon tayo ng godfather ng sindikato kasi malakas eh. Opo. Maraming pera. No? So, baka bukas makalawa, magising na lang tayo, meron ng napakabigat na godfather dito na nagpapatakbo na ng ating ekonomiya at nagsasabi na kung sino ang dapat dito at diyan. At maupo bilang congressman, senador, Hindi na mayor. siguro papasok sa politika pero magiging godfather. Yung kumbaga, doon pwedeng maging ganon yung puntahan ng Pogo na yan. Ngayon pa lang, hindi natin Influential. ma-check. Oo, hindi natin ma-check, hindi natin mapasok pagka nandun sa kanilang teritoryo. Parang meron Sarili mong bayan, hindi meron ng porte. Pero ano po ang reflection sa ating mga security forces, AFP, PNP? Hindi, meron yan. Pero the other side, sabihin ko lang, Okay. the other side is yung pwede yung puwersa na nandito na sa loob na kung kailangan na, biglang nandito na sa loob. Hindi na nila problema yung kung paano pa sila mag-i-invade. Okay. Because they have already invaded us. They already have a foothold in our territory at napakadami nila. So these are the two aspects na pwede mong i-consider pag tinitignan mo yung Pogo. So kung tatanungin mo, Huwag na nating pag-usapan ano ba ang benepisyo na naidudulot ng Pogo sa atin even in our economy. Tama na. Huwag na lang. Yung ba ay matatawag pa rin nating lingering invasion o talagang invaded na tayo? Nabuhay naman tayo dati na nang wala ng Pogo na okay naman tayo eh. No? So, yung creeping invasion, nandito na sila. Yun yung aking masasabi diyan. No, sir. Hindi, sa akin naman, magandang anggulo yung sinasabi nyo na i-review natin. At sa tingin ko, maski ako, do we really need the Pogo here in our country? Maybe we could change our own perspective. Opo. So we use the OST to invent and to do other things rather than be dependent on these activities na easy money. But Okay. it can be used as a platform na sa maski anong gawin. So, sabi nyo, creeping invasion, prostitution, illegal drug, support sanction, money laundering. So, bakit natin pang papanalitihin sila? So, maybe yes. Meron namang tayong other source. We're being pragmatic, no? Yes. Dun sa allowing the casinos to come in. Okay lang naman. Huwag na yung Pogo. Okay na yung Okada, okay na yung Soler, okay na yung ano pa ba meron tayo? Resorts World. Resorts World. Okay na yan. For entertainment, for di ba? At least this one we can manage. Yung Pogo hindi natin ma-manage eh. Ang tatapang ng mga tinamaan ng magaling eh. There must be parang stop na natin or paano, review. Kung gusto nating makontrol, kung hindi natin ihinto, ilagay na lang na isang lugar para doon na lang lahat. Para mamonitor natin at huwag nating bigyang pagkakataon na hindi tayo makapasok doon sa mga building nila o mga lugar nila para ma-inspeksyon. Pagkatapos, pag may nangyayari, saka pa tayo nagre-react. Yes. Pero may lifestyle din na ginagawa sila o pinapakita sila sa mga locals na parang nakaka-influence din. I do not know kung bakit yung hiring ng mga employees nila, wala tayong pakialam. Nandito sa Pilipinas yan, dapat sakop ng ating batas. Pero hindi tayo makapasok mismo doon directly sa lugar nila. Kaya ito yung mga i-review. But for us, sa mga taong naghahangad ng maraming pera, sana tingnan nyo muna yung buong bansa as a whole para magkaisa tayo na i-depensa, ipaglaban natin
yung ating sariling bayan. Hindi natin ibenta ang sarili nating bayan. Alam mo, Yes, isang anggulo na gusto kong tignan dyan sa Pogo is, syempre may mga empleyadong Pilipino yan na Yes, po. nagrereklamo sa DOLE, no? Sa Tama po. NLRC. Gusto kong malaman how their cases are progressing. Kung sila ba ay nabibigyan ng hustisya o sila ay nagagamitan ng puwersa nitong mga taga-Pogo. Yes. Kasi I remember representing a driver nung minsan, wala dinisregard lang nila. And then pagkatapos, hindi mo rin mahanap kung saan mo sila hahabulin, kung saan mo sila... At saka sino ang habulin? Sino ang hahabulin mo? Yes. Pagkatapos nun kasi wala nang kumausap, biglang blackout. So wala kang mapadala ng demanda. Last messages po or parting shots para sa ating mga nakikinig at nanonood ngayong gabi. Sir? Mensahe namin na sana masuportahan kami doon sa June 23 na activity namin sa Crazy Fun Race or parang Amazing Race doon sa Splash Island. Lahat po imbitado. Pero yun nga lang, may registration tayo at sana suportahan nyo kami sa activity na ito. Yung registration fee, meron ka namang matatanggap doon other than you are allowed to enjoy the facilities the whole day. Merong iaabot sa iyo na in exchange, di ba, sir? Yes, merong mga maliban sa freebies. of course, singlet, yung kung participant ka, but meron pang ibang mga freebies, no? So you are just paying actually the entrance there, pero you can play everything and then plus the freebies. Your entrance actually is on discount already kasi meron kang freebies, merong babalik.